Hi plant people, good day and welcome back to our YouTube channel, Marjan's Garden. And for today's video guys, ay i-share ko sa inyo kung ano yung mga carunculated succulents na meron ako dito sa aking mga collection. And bibigyan ko na rin kayo guys ng update sa ating mga carunculated succulents. So first, magsisimula tayo dito guys sa ating carunculated San Nicolas. So, nabasa ko guys doon sa seller na pinagbilan ko nito na itong ating carunculated San Nicolas ay hybrid po siya ni dugong. Kaya naman yung itsura niya guys ay dugong din. Yan, kamukhang kamukha niya si dugong. Pero, yung kulay niya guys ay mas mabilis siya lumabas kaysa kay dugong. Kasi, napansin ko guys, mayroon akong biniling ganito tapos si dugong, yan, ganito, San Nicolas tsaka dugong. So, pinag-compare ko sila guys, after ng ilang days ko silang maitanim, mas mabilis guys kumula yung ating San Nicolas kaysa sa dugong. Pero magkamukha po talaga sila. Kaya naman kung hindi nyo guys alam yung ID nila, ay mapagkakamalan nyo talagang itong yung original na dugong. Pero hybrid daw po ito, ayan. So, yan po yung itsura ng ating San Nicolas guys. Yan. So, ito bagong growth na niya ito sa atin, no. Yan. So, basa to guys kasi kahapon nagdilig ako. Tapos, pinutputan ko na rin sila. Yan. Ako guys, nagdilig siguro mga 5 PM na yon. So, kaya basa sila lahat. Yan. So, na-refresh sila. Tapos, dito naman guys, ito yung kasamahan niya na dugong. Ayan, kunti lang yung bukol nito. Yan, kung mapapansin nyo guys, diba oh? Kung titingnan nyo ng maigi, si dugong po ay mas mapula compare dito sa ating hybrid. Yan. Ito, yung kulay nito na red ay medyo may pagka, purplish and may red na purplish. Ganon yung itsura niya. Pero ito guys ay red na red. O, kung titingnan nyo ng maigi. Ayan, diba? So, red na red to. Lalo na nung dumating to guys, ito, ganito talaga yung kulay niya. Yan, nag-fade to nung dumating sa atin. Medyo nag-fade yung kulay niya kasi 'di ba nasa box. So, ito talaga red na red. Lalo na nung pinasahan ako ni ma'am ng photo ng group pic nila. So, ito talagang dugong yung red na red. Kaya makikilala nyo guys kung sino si dugong kasi si dugong ay sobrang pula ng dahon. Yan. So, dito naman guys, ito yung ating Virginia Lee. Ayan. So, ito ay galing to kay Igors. So, ayan siya guys. Ito, bagong growth na nito sa atin. Tapos, yung dito niya guys, parang ganito din siya kapag bago pa lang siyang magkaroon ng carunculated guys sa leaves. So, malalaki din yung leaves niya. Parang dugong din. Kung napanood nyo yung ating unboxing niyan guys, napakalaki nito guys. Tapos, yung ganito niya kasi, kaya siya malaki kasi yung ganito niya, yung hibla ng dahon niya, wala pa siyang masyadong kulubot, kaya naman malaki. So, yung mga dating dahon niya dito, dahil nga nag-acclimatize siya dito sa atin, at ngayon guys, na-acclimatize ko na siya dito sa lowland. So, naglagas na yung mga dito niya. Yan, dun siya uminom habang nagpo-produce siya ng new roots. So, eto, may roots na siya at stable na siya guys. So, hindi na natin to magalaw kasi may roots na to, nakaugat na to. So, ayan guys, yung ating Virginia Lee. Ayan. So, kung titingnan nyo guys, ang itsura niya ay para siyang itna, pero malalaki yung leaves. Ayan o. Para siyang lingwas, pero malalaki yung leaves. Yan. Pero si, naman guys, si lingwas naman ay malalaki din naman yung leaves, pero kamukha talaga ito ni lingwas. Yan, kaya yung mga carunculated succulents natin guys, kapag titingnan nyo, may pagkakapareho sila. Lalo na kapag naging ganito na guys yung leaves nila, oh. Marami na yung kulubot. Kapag naging ganito na kasi guys yung leaves ng ating mga carunculated succulents, kahit malaki yung leaves niyan guys, nagkakaroon niya na lumiliit sila kasi medyo nagko-curve. Yan, kung mapapansin nyo, diba ito malaki siya. Pero yung mga leaves niya na bagong pausbong guys, kung magiging kompleto na yung carunculated sa leaves nila, medyo liliit siya, medyo liliit yan, tingnan nyo kasi nagko-curve siya. Yan. So parang yung leaves niya nagiging crumpled, ganon, tapos nagiging bukol yon. So parang lumiliit siya, tingnan. Yan, lumiliit siya, I mean. So, ayan guys. Dito naman guys, meron tayo ditong Heart Delight. And yan guys, yung lingwas na,
tinapkat ko dati. Ayan. So, tinabi ko na lang siya dyan. Tinanim ko din sila sa, sa white pot. So, ayan siya guys. So, dito naman, yung ating dugong guys. Yan yung galing sa ating bagong seller. Diniligan ko na rin sila. Sabay-sabay sila guys. Diniligan ko kahapon lahat nitong ating mga succulents. And ngayon guys ay na-acclimatize ko na rin itong ating mga dugong dito. So kaya nadiligan na natin sila. Kasi pangalawang dilig ko na ito guys dito sa ating mga dugong. Yan, yung mga bago natin na dugong. Ayan na guys, mapula na yung dahon niya ulit sa gitna. Hindi na siya, hindi na siya green. Ayan. So, tingnan nyo guys, diba? Kapag caranculated yung leaves ng ating succulents, lumiliit talaga siya. Pero kung wala pa siyang mga bukol-bukol guys, tingnan nyo, malaki diba? Ayan o, yung hibla ng leaves nila malaki. Ayan. So, itong mga nabili natin, galing sa ating bagong seller, ay talaga to guys, puro sila may mga bukol kasi pinili ko talaga to guys. Ayan o, pumili ako sa mga dugong niya. Ayan. So, lahat po ito dugong. Ayan. Caranculated Echeveria dugong. So, lahat yan guys. Yan. Lahat yan ay dugong. So, bali 11 yan guys. 10 lang naman guys yung yung binili ko kay ma'am, pero 11 yung pinadala niya sa akin. Yan, kasama to. Yan, ito din guys, ito, mas makulay to guys kaysa dun sa isa natin. Ito si, San Nicolas din to guys. Kasi dalawa yung binili ko na San Nicolas. So, ito yung isa. So, yung isa talaga guys, yun, mas malaki talaga yon. Yan, malaki yon. Tapos, yung caranculated talaga ng leaves niya ay kumpletong-kumpleto na. Yan, ito hindi pa masyado. Yan, nagsisimula na siya dito sa mga new leaves na tumubo sa atin guys na maging kompleto yung niya caranculated sa leaves ayan Ayan, kapag lumaki yan guys, magiging kompleto na yung niyan, caranculated. Ayan. So, kaya medyo liliit din yung leaves niyan kasi magko-curve siya. Ayan, pa-curve kasi yan guys kapag nagkakaroon na siya ng bukol-bukol. So, pero ito, mas makulay to guys kaysa dun sa pinakamalaki natin na San Nicolas. Same price lang yan guys nung nabili ko. Mas malaki lang talaga yung isa. Hindi ko alam kung bakit same lang yung price niya, pero malaki yung isa. Yan. And next natin guys, itong ating Echeveria Thanos. Ito yung Thanos guys na nabili ko kay Ma'am Crisel na medyo maliit. Ayan, so ito yun siya. Yan, natuyuan na siya ng leaves. Tanggalin na natin. So ayan na siya guys. Dahil nga yung leaves niya ay marami na yung kulubot. So medyo lumiliit na siya kasi nagko-curve siya guys. Ayan o. Yan, medyo maliit naman talaga to guys nung nabili natin. And kunti lang talaga yung kulubot niya. Kaso lang dito kasi guys na acclimatize natin dito sa place ko. So, lowland area po ako. So, sa mga bagong nanonood, nasa lowland po tayo, Bicol. And, to guys, full sun po yung natatanggap nilang sunlight dito. Yan. So, dalawa to sila nung nabili ko. Ito, yung mas malaki. Ayan, ito yung mas malaki natin na Thanos. And ayan guys, so dahil nga nag-acclimatize siya sa atin, yung mga dati niyang leaves guys ay nagtuyo na kasi ininuman niya na. Ayan, habang nag-produce siya ng new roots niya. So ayan, ininuman niya. So ito na lang yung natitira niyang dating leaves. Ayan, tsaka nandun sa kabila. Yan, itong mga new leaves na to sa atin guys. Ayan o. Medyo maliliit pa sila. Yan, pero lalaki din yan guys. Ito yung pinaka dati ko pang Thanos. Ito talaga guys, yung pinaka una-una kong Thanos. Kaya naman tingnan nyo, napakataas. And before talaga, sobrang pricey talaga nitong Thanos na to kasi siya first release to ni Ma'am Chanel sa akin, itong Thanos na to. Tapos, top cut siya guys nung nabili ko. So, bali, sagad na sagad talaga guys yung pagka-top cut niya. Pud-pud, as in pud-pud, yung ganun lang Basta ang niya lang guys, ang malapit lang talaga siya sa ganito. Pero, nung binigay siya sa akin ni ma'am ay, nagkaroon na siya sa kanya ng kunting roots. Pero, nung dumating siya, patay na syempre. Kasi syempre, inaprot niya yun. So, mayroon na siyang kunting roots nun. And talagang yung niya ay sobrang kalos na yung pinagkatan sa kanya. Siguro matagal yung naka-air dry. So,
Ayan. Pero ngayon guys, tingnan nyo naman guys yung stem niya oh. Napakatagal na nito sa akin guys. Kaya naman nagustuhan ko guys si Thanos kasi kahit na rare siya na succulents pero nabubuhay siya dito guys sa lowland. So ito, yung makakabili na po kayo ngayon ng Thanos na medyo ano na lang, medyo mura na lang. Ito talaga, pinaka unang labas talaga nito guys, yun yung pagkabili ko sa kanya, talagang pricey talaga ito. Kaya iniingat-ingatan ko talaga to. Ayaw ko siyang itap cut. Yan, gusto ko siyang itap cut dati. Kaso lang, yung mga kasabayan niya kasing succulents na mga carunculated ko ay mga tinapkat ko na matay. So, hindi ko na to tinapkat guys kasi natatakot din ako na baka mamaya mamatay siya. So, ayan. Kaso lang guys, ang ano ko lang nito kay Thanos, nagiging ganito yung leaves niya oh. Yan, hindi naman ano to guys kasi iniinuman niya talaga yung leaves niya kapag hindi natin sila natutubigan. So tuyo yung soil mix. Iniinuman niya yung lower leaves niya. Pero palagi po kasi siyang nagkakaroon ng ganitong leaves. Ayan. Pero yung mga dito naman niya okay naman. Siguro natural na yun sa kanya guys na magkaroon ng ganitong leaves. Kaya kung mapapansin nyo, ang taas na ng stem niya pero yung leaves niya kukunti, ayan, hindi siya masyadong kumakapal yung leaves kasi palagi siyang nagiging ganito. Kasi guys, na-try ko din naman guys na ilagay lang siya sa medyo shaded lang. Nawawala talaga yung kulubot ng leaves niya. Ayan, tingnan nyo naman ito oh. Ayan, di ba nawawala yung kulubot niya. So, nung nabili ko yan kay Ma'am Chanel, ganito din yung carunculated ng leaves niya. So, parang ganito lang yan guys nung nabili ko oh. Tapos, pudpud yung pagkatapkat sa kanya. Yan, kaya sobrang happy ako guys na tingnan nyo oh, sa tagal niya sa akin, sobrang tangkad na niya, pero hindi pa siya nagbi-baby guys. Meron ako nakita sa kanya umuusbong na ano, isang baby, pero hindi na nagtuloy. Ayan, napakaganda nitong ating Thanos guys. Ayan, kung gusto nyo rin ng Thanos. Maganda po si Thanos at nabubuhay po siya sa lowland. So, gusto niya rin ng full sun. Dito po sa garden ko ay itong mga carunculated succulents natin ay full sun po sila. Morning sun hanggang hapon. So, ngayon po umaga pa kaya wala pang araw silang natatanggap. Ayan, konti pa lang. Ayan, pasinag pa lang kasi guys yung araw. Ayan. So, next natin guys itong ating Binichum drops. Ayan, itong ating Binichum drops guys ay palagi siyang natutuyuan kasi nakakalimutan ko siyang diligan minsan. So, sobrang tuyong-tuyo talaga kasi iniingatan ko talaga to guys. Ayoko siya kanyang magdilig palagi. Kasi before meron akong Binichum and prone talaga siya guys sa stem rot. Kaya naman ito, iniingatan ko. Kaso lang nasusobrahan naman sa pagkatuyo pala. O, tingnan nyo guys. O. And then, ini-introduce ko talaga siya guys sa full sun kasi nawawala yung mga ano niya, yung mga kulubot niya. Ayan, kung mapapansin nyo guys, diba? Ayan o, wala na yung dito na kulubot sa panibagong tubo ng dahon niya. Pero naiinitan to guys ng full sun. Morning sun hanggang hapon po yun. Kaya naman, hindi ko alam kung paano ko mapalabas ang kulubot nito na yung kagaya ng ating Thanos. Yan. Diba, nagpo-full siya. So, ito, ganyan lang siya, guys. Siguro, ganyan lang talaga yung kulubot na binibigay niya. And, mahirap din siyang palabasin yung kulubot kagaya ng madiba. Ayan, meron talaga, guys, mga succulents na mahirap palabasin ng kulubot. Ito, hindi mahirap palabasin ng kulubot nitong Thanos. Kapag yan, nilagay natin sa naiinitan, after ng ilang days, kapag may bagong usbong na leaves yan, guys, mayroon na siyang bukol ulit. Ayan. So, ito, parang mahirap siyang palabasin ng kulubot. Ayan. Si Binichum drops. Ayan. Dito naman guys, ay ito naman si carunculated Echeveria barbellion. Ayan. Itong ating barbellion guys ay kamukha siya ni New Heights. Ayan. Yan yung sabi ko sa inyo guys na yung ating mga carunculated succulents ay mayroon talagang magkakamukha. Lalo na't kung lumabas na yung mga full na carunculated leaves nila. May mga kamukha talaga sila. And nag-research ako guys kasi sabi ko mayroon bang barbellion? Kasi parang tingin ko sa kanya guys ay parang si New Heights siya. Pero nang nag-research ako guys, yan kamukha niya talaga si barbellion. Yan, si barbellion talaga siya. And nagtingin din ako, si New Heights is kamukha din, ganyan din talaga ang itsura ni New Heights. So, magkamukha talaga sila. Lalo na kung ganito pa lang din guys yung bukol na lumalabas. Yan, ganyan din si New Heights.
Pero si Ichibuya Barbellion to guys. Ayan. Ito yun din yung malaki natin na Barbellion na nabili kay Bagsak Presyo Cactus and Succulents. Ayan po. Ang ganda niya. And medyo mura guys sa seller na yun ang mga ganitong carunculated. Yan. Kasi sa iba diba, ang mga carunculated succulents ay medyo may pagka-pricey. Kasi nga rare sila. So, sa ibang seller, mahal talaga yung mga ganitong succulents. Pero sa kanya, parang nabili ko ata to sa kanya guys ng 150. Yan, 150 pesos. Yan, kaya nakakatuwa. Yan, bumili talaga ako sa kanya. Pero, yun nga lang guys, yung iba, medyo maliliit. Yan. Akala ko, same lang yung nila. Akala ko same lang yung size nila. Pero, hindi. May maliit po talaga. Ayan, ito naman next natin itong ating New Heights. Ito guys si New Heights. So tingnan nyo guys, 'di ba? Kapag ganyan pa lang yung leaves ni New Heights, same sila ni Barbellion. Ayan. So, medyo na-stress yung ating New Heights location na pinaglagyan ko sa kanya kasi nakaka-receive po siya dito ng full sun. Ayan, kaya naman dumadami na din yung kulubot ng leaves niya. And dito naman guys, same dito sa ating isang ito ay si Barbellion. So dalawa din kasi guys yung kinuha ko na Barbellion kay ma'am. So ayan, ito yung medyo maliit pero same price lang. Ayan, pero grabe yung difference nila guys. So kung titingnan nyo, 'di ba? Mas malaki talaga ito. Malaki to, pero ito medyo maliit. Ayan, pero maganda na rin yung kulubot ng leaves niya. Ayan oh. Ayan. So next natin na itong ating Ichibuya Macaron. So, itong ating Ichibuya Macaron ay napakatagal na din po niyan sa akin. Nabili ko po yan kay Ma'am Chanel ng maliit pa. And then, tumangkad na rin siya kagaya ni Thanos. Yan, kasabayan niya guys si Thanos. Sobrang tangkad na nito guys, kaya naman naisipan ko siyang itapkat kasi gusto ko nga siyang magkaroon ng bibi at gusto ko siyang maparami kasi mabait nga siya dito sa lowland. So, ito naman ay hindi to mahirap palabasin yung carunculated niya kahit na guys medyo shaded yung paglagyan natin sa kanya lumalabas talaga yung carunculated niya. Ang ganda niya guys. So, ito, nung nabili natin to, hindi pa ganito yung carunculated niya. Kunti pa lang talaga. And nagulat na lang ako nung naka-expose kasi talaga siya guys sa sunlight. So, naging ganito na yung leaves niya. And nakita ko, ang ganda pala niya. So, nagiging ganyan din pala yung leaves niya. Oh. Para siyang, raindrops. Diba? Pero hindi siya si raindrops. Yan, parang kahawig-hawig niya lang si raindrops kapag, guys, yung full yung kanyang drops. Yan. Pero si raindrops naman guys, kilalang kilala nyo. Ito kasi parang version siya ni raindrops na malalaki yung leaves na may drops. Ayan. So, next natin na itong ating New Heights pa rin yan guys. Ayan. Si New Heights kasabayan itong ating mga Barbellion and New Heights dito. Ayan. So, next natin ito, carunculated din to guys. Ito yung ating carunculated madiba pero wala ng drops. Ayan. Hindi na siya bumalik. Napakahirap guys madiba drops, i-maintain yung kanyang drops. Kahit na full sun guys yung nare-receive niya dito na sunlight, wala talaga. Hindi na siya bumabalik. So, tumangkad na siya ng tumangkad sa akin pero wala na talaga yung drops niya. Ayan, ito guys yung ating clustered na Ichibuya raindrops. Ayan guys. So, ang ganda guys ni raindrops, no? So, before, dami kong raindrops. Nabili ko ang mahal-mahal pa nun before guys, nung raindrops. Kasi, yung labas lang din siya nun guys. And, rare talaga guys itong ating raindrops. And, pandemic nun guys. So, kaya naman, meron nun ng price 500. Pero, malalaki yun guys ha. Siguro mga, mga ganyan kalalaking raindrops. Ang ganda guys ng pagka-round niya. Grabe ang tataba ng leaves. Tapos, ito kasi medyo maliliit pa siya guys. So, kasi nga clustered to. So, top cut siguro to. Tapos, nagkaroon siya ng maraming babies. Or, meron na siyang maraming babies. Tapos, tinapkat yung mother niya. Kaya siguro ganyan yung kinalabasan niya. Yan. Next natin itong ating New Heights pa rin to guys. Ayan yung ating New Heights. Ito yung pinakauna ko guys na New Heights. Galing to kay Ma'am Mercy Ating. Ayan siya guys. So, malaki din to. Ayan. So, hindi ko na to niripat kasi stable na talaga siya dito sa pot na to. Ayan. Gusto ko sana guys ilipat sila sa mga white pot na ganyan para pare-pareho sila. Kaso lang, hindi ko na talaga to ginalaw kasi
ayoko nang magalaw pa yung roots nila. So, ayan siya guys, oh. Ayan. So, dito naman guys, same sila guys. Yan. Ano din to guys, New Heights. Ang ganda ng ano nito. Ito yung perfect na leaves ni New Heights. Ganyan siya. So, dito medyo humina yung carangulated niya kasi nakaraan sobrang 1 week dito na palaging makulimlim guys, tsaka umuulan, kaya naman na medyo yung iba natin na succulents ay nawawala yung drops. Yan, kumukunti yung drops. Ganun talaga guys yung mga carangulated succulents. Kailangan talaga nila everyday meron silang matatanggap na enough sunlight, talagang full sun para mapalabas natin yung mga kulubot ng leaves nila at ma-maintain natin sila. Ayan. So, next natin guys, itong ating berserk. Ayan, meron tayo ditong berserk drops. So, nabili ko yan kay Ma'am Jen. So, lumaki na siya guys. Ayan o, 50 pesos lang ata guys, bili ko niyan. Pero, ayan, malaki na siya. Ayan, di ba? Gusto din ito guys, ang full sun para lumabas yung mga bilog-bilog niya dyan sa dulo. Oh. Ayan. So, next natin guys ay itong ating Echeveria Prills. Ayan, itong ating Echeveria Prills guys, ang kamukha naman nito guys ay si Itna. Ayan, si Itna talaga guys, kamukhang-kamukha niya. So, meron kasi tayo ditong sinasabi nila na Itna, pero yun daw guys ay si Linguas. Ayan. Yan si Linguas. Pero kapag binibenta yan nila guys, ang sinasabi nila ay Itna yan. Pero nag-research din kasi ako guys, kasi yan yung sabi sa akin ni Ma'am Chanel. Yan yung nagsabi sa akin guys, si Ma'am Chanel. Kaya nalaman ko yung ganyan. And nag-research ako. And totoo nga talaga guys. Si Itna talaga guys ay ganito ang itsura ng mukha niya. And kahit i-research nyo po sa Google, yan po talaga yung lumalabas na Itna. Yan, ganito yung itsura. Pero ito guys, hindi to si Itna. Si si Echeveria Prills. Kamukha talaga niya si Itna. Pero magkaiba po sila. Ayan. Ito yung ating Echeveria Linguas. Ayan yung ating Linguas. Kasi before, 'di ba, dahil nga nagko-collect ako ng mga carangulated succulents, nalilito ako bakit sa iba Itna yung tawag dito. And nakita ko kay Ma'am Chanel noon, may ganito siya, ang ganda, grabe, sobrang ganda, ganyan na ganyan, no. Tapos sobrang kulay noon guys yung sa kanya. Ito, makulay naman to, pero yun talaga sobrang kulay noon sa kanya. Grabe. Tapos, ang nakalagay doon is Itna. Kaya naman nagtanong ako sa kanya noon. So, yun yung sagot sa akin ni Ma'am. Kaya, thank you Ma'am Chanel. Shoutout po sa iyo. Ayan, ito yung ating carangulated, New Heights. Ayan, napakatagalan nito sa akin guys. Gusto ko rin yan i-top cut, kaso lang, hindi ko matop cut kasi natatakot din ako na ma-stem rot siya. Ayan. So, yan yung ating pinakamatagal na New Heights. Ayan guys. So, dito naman, ito yung ating panibagong macaron. Ayan, kasama nito guys yung ating mga San Nicolas. Yan, nabili ko kay Bagsak Presyo Cactus and Succulents. So, ayan, dito ko siya tinanim mo. Ayan o. Ganyan pa lang yan guys kapag hindi pa full yung kanyang carangulated sa leaves. Ayan. So nakaka-addict guys bumili ng mga carangulated succulents kasi rare kasi sila guys eh. So na-attract ako sa nila, sa itsura nila. So dito naman ito, din to guys, Linguas. Ayan siya. Kapag hindi pa talaga full yung carangulated sa leaves niya ay may ganito siya guys oh. Ayan, pero kapag full na, ito na yung itsura niya guys. Hanggang dulo, may kulubot na. Ayan. So, ito naman guys, ito, medyo lumiit talaga to sa atin. Ayan. Bihira ko din to guys, diligin. Yan, nawala yung kulubot nito. Ito guys, si Red Dragon. Yung isa kong Red Dragon na malaki, na stem rot. Yan, katabi niya. So, pinagtabi-tabi ko kasi sila. Ewan ko ba kung bakit na stem rot. Yun yung galing kay Igors. And, ito, galing ko to kay Sir Mark, Succulent of the North. Ayan. Dito naman, guys, meron tayo ditong polvo niyan. So, 3 heads na polvo niya. So, dati ko pa po itong mga polvo niya na to. Kaya kung mapapansin nyo, napakatataas na po ng kanilang mga stem. Ayan, hindi ko rin sila tinatop cut kasi natatakot din ako na stem rot, guys. Pero, kailangan ko siguro talaga sila, guys, i-top cut. Kasi, parang lumiliit na yung mga leaves nila habang natangkad sila. Yan, meron din tayo dyan guys, si Echeveria Prills, ayan lumalaki na rin siya ulit. So, diyan yung Echeveria Prills ko na akala ko mamamatay na kasi na stem rot siya. So, tinapkat ko siya.
Ayan siya. Ayan. And dito naman guys, ayan, meron tayo ditong Beyonce. Ayan, carangulated din po yung leaves niya at may drops siya. So, yan po yung ating Beyonce. So, medyo kumunti yung leaves niya guys kasi nag-acclimatize siya dito sa place natin. Pero ngayon, stable na siya. Ayan, hindi na nagda-dry yung leaves niya. So, sana tuloy-tuloy na. Sana lumaki na siya guys. Ito yung isa iba yung ano nito guys, iba yung kulubot nito, nagiging full. Ayan, iba-iba talaga guys yung labas ng carangulated sa leaves ng ating mga mga carangulated succulents kahit na pare-pareho sila ng pangalan. Yan. Kagaya nito, ito 'di ba, ayan nagiging full yung kanyang carangulated sa leaves, pero ito parang drops lang, tsaka kitang-kita nyo yung variegation niya. Ayan, ito din naman nakikita yung variegation niya, pero dahil nga yung carangulated niya sa leaves ay nafu-full. Ayan yung itsura niya guys. Ayan. Tapos dito, meron pa tayo dito guys. New Heights. So ayan guys. New Heights pa to. Kasamahan to nung isa. Parang nabili ko ata to guys ng 80 pesos. Ayan siya. Oh. Ayan. So kung sa iba natin mabibili yan guys, yan na yung nila, tag 150. Ganon. Kasi yung malaki talaga ng New Heights ay mahal. Umaabot po siya ng 250. Yan, 250. So, ito naman yung ating kulibra. Ayan. So, before meron akong mutant kulibra na bili ko yun kay Sir Mer. Kaso lang guys, nakadalawa na akong ganun, pero hindi talaga siya nabubuhay dito guys sa lowland. Ewan ko kung bakit. Pero ito, nabubuhay to sa akin. Yun lang talagang mutant kasi nawawala talaga yung drops niya. Tapos unti-unti naglalagas yung leaves niya hanggang sa paliit na siya, hanggang sa mamatay na siya guys. Ganun yung nangyayari sa akin ng mutant kulibra. Kaya hindi na ako bibili nun. Ayan. So gusto ko nga sana makumpleto ko sila. Kaso lang, yung iba talaga guys ay hindi talaga nabubuhay sa lowland, yung ibang carangulated succulents. And dito naman guys, meron tayo ditong carnival. Ayan, ito yung carnival natin. Natapkat ko to guys, kaya lumiit siya. So tinry ko din kasi siya guys i-propagate from cuttings. Kaso lang ang nangyari, namatay yung pinagputulan ko sa kanya. So yun yung sinasabi ko sa inyo na mahirap talaga guys itapkat yung mga carangulated succulents kasi kadalasan sa kanila ay hindi talaga nagiging successful. Pero man tumubo sa stem nila, pero guys, pansinin nyo, mga ilang weeks pa lumalambot talaga yung stem nila. Ayan, so hindi ko alam kung bakit ganun ang nangyayari. So eto, nagsisimula pa lang ulit siya guys mag-recover. So nilagay ko siya dito sa ating head pot. Ayan, ito yung ating Echeveria carnival. Ang ganda nito guys kapag kapag stress, tsaka kapag malaki siya, nag-orange to guys eh. Ayan, pero ngayon, wala. Hindi pa natin makikita yung kagandahan niya kasi lumiit talaga siya. Tapos nawawala yung niya kasi nilagay ko to dun sa taas. Ayan, so binalik ko siya dito sa baba. Kasi dito nainitan dito ng morning hanggang tanghali. Ayan. So, that's all for today's video guys, and I hope you enjoy watching. Ayan, sana po ay nag-enjoy kayo sa panonood sa ating mga carangulated succulents. Ayan, kung gusto nyo rin ang mga carangulated succulents guys, ayan, meron kayong makukuhang idea dito sa atin. Ayan, sa mga ID tag nila, sa mga name tag nila. Ayan, lahat po sila. Alam ko yung ID kasi talagang inaalam ko talaga sa seller na binibilan ko bago ko yan sila i-mine kasi gusto ko, alam ko yung ID kasi favorite ko nga sila. So ayan guys, yung mga carangulated succulents natin na meron tayo dito. So nandito sila guys lahat sa baba kasi dito nainitan po sila dito ng morning sun hanggang hapon. Ayan. So, yun lang guys. Maraming salamat po and see you on my next vlog. Happy gardening everyone. Bye-bye!